Where does faith comes from? Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? How do we end up having faith in our Lord Jesus Christ? Bakit ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya? Sa anong paraan, bakit tayo nagkakaroon ng faith? Ito ba ay kusang dumarating sa buhay natin? Pagkagising ba natin ay bigla na lang tayo nagkakaroon nito? Tayo ba kapag ipinanganak tayo ay mayroon na ba tayo agad nito? Saan ba talaga nagmula ang pananampalataya? Kapatid, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ating nabubuo sa ating sarili o kaya ay isang bagay na likas sa atin mula sa ating pagsilang. Ang pananampalataya ay hindi rin resulta ng sipag sa pag-aaral o talino, kundi ang pananampalataya comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God. Ito po ay malinaw na sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17. Basahin ko po sa inyo. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Muli, just look at the verse. Consequently, faith comes from hearing the message. Sinasabi sa atin ng banal na aklat kung saan nanggaling ang faith sa Diyos. And it clearly says, faith comes from hearing the message. And the message is heard through what? Kanino? Through the Word of God. Salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang banal na Biblia. Amen po. Now, pasanin po ninyo yung salitang hearing the message. Ito po ay isang act of will to hear. Yan po ay sariling desisyon mo. Ikaw mismo ang magpapasya kung makikinig ka o hindi. Pero hindi pa po yan yung faith na tinatawag. Nagpasya ka palang makinig. Ay sige, pakinggan ko nga. Try ko ngang makinig. Walang pwedeng magpasya para sa'yo at walang pwede sa'yo na mamilit na makinig. You decided by your own self na makinig. I will listen. Panoorin ko nga yan. Pakinggan ko nga yan. Kaya nga, tayo po, mga believers in Christ, we have a big responsibility to share the Word of God para mas maraming tao ang makapakinig ng salita ng Diyos. At maybe, sa kanilang pakikinig, ay maaari silang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kasi nga, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God, o yung tinatawag na Bible. Okay, ngayon po, let's go back to our Bible context in Romans chapter 10 verse 17. Bago po tayo sumapit sa verse 17, ay let us talk about the previous verses like chapter 13, 14, 15, and 16. Tingnan po natin ang Romans chapter 10 verse 13. Ang sabi po dito, for everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Maliligtas daw po ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Who will be saved? According to the scripture, everyone. Kahit sino, mayaman, mahirap, bata, matanda, walang tinatangi ang Diyos. Kahit sino po pwedeng maligtas. Pero yung sino na yon ay kailangang tumawag muna. Kanino siya tatawag? Sa anong pangalan? Walang iba kundi kay Kristo Jesus. Why Jesus? Because the Bible says in Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Tanging kay Jesus Christ lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Allah, kundi si Jesus. Si Jesus lamang, siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ang sabi dito, kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero hindi po basta banggitin lang ang pangalan, no? Sambitin mo lang yung pangalang Lord. Hindi po ganon. Dapat po tayong tumawag sa Kanya. Kasi iba yung magsabi lang ng pangalan kaysa sa tumawag. Yung magsabi ay bibig lang, pero yung pagtawag galing sa puso. Sabi sa Bible, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Pero ang lahat
nung tumatawag sa Kanya ay maliligtas. And because you want to be saved, you called on the name of the Lord. Now, let's look at verse 14. Sabi dito, how then can they call on the one they have not believed in? No? So, papaano naman sila tatawag kay Jesucristo kung hindi sila sumasampalataya? So, bago po sila tumawag, ay kailangan silang maniwala. No? Again, inuulit ko po, bago po tayo tumawag sa Kanya, ay kailangan po natin maniwala. Look at the next line. Sabi po dito, and how can they believe in the one whom they have not heard? Bago po sila maniwala, ay kailangan muna nilang marinig. Ano ang dapat marinig? Ang salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Ngayon, kapag narinig, maniniwala. Pag naniwala, tatawag. Kapag tumawag, maliligtas. Bakit maliligtas? Kasi tumawag sa Diyos. Bakit tumawag? Kasi naniwala. Now, look at the next line. Ang sabi dito, and how can they hear without someone preaching to them? So, bago nila marinig, kailangan may mangaral ng salita ng Diyos. No? May mangaral sa kanila. So, kung walang mangangaral, wala kang maririnig. Wala kang maririnig, no? Wala kang pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya, hindi ka tatawag. Pag hindi ka tumawag, hindi ka maliligtas. Wala kang kaligtasan. And finally, verse 15, ang sabi dito, and how can anyone preach unless they are sent? So, let me explain precisely the verse. Ang Diyos ay nagsugo ng mangangaral. Yan po ang sinasabi sa talata. So, ang ginawa ng mangangaral ay siya ay nangaral. Ang pastor ay isang sugo ng Diyos. Inilagay siya ng Diyos sa posisyon para mangaral ng kanyang salita. God appoints pastors to lead, to teach, to provide spiritual directions and guidance. They are responsible for teaching the Word of God para mag-grow sila sa kanilang pananampalataya. Kaya importante po na tayo ay makinig sa mga pastors o sino mang mangangaral ng salita ng Diyos. Dahil kapag siya ay nangaral, siya ay nag-preach, ito ay maririnig mo. Mananampalataya ka ngayon after mong makinig. Tumawag ka ngayon sa Panginoon at nagkaroon ka ng kaligtasan. Balik tayo. Bakit ka po naligtas? Ano? Dahil tumawag ka sa Diyos. Bakit ka tumawag sa Diyos? Dahil nanampalataya ka sa Kanya. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Kasi narinig mo. Bakit mo narinig? Kasi may nangaral. May nag-preach ng salita ng Diyos. Paano nagkaroon ng mga ngaral? Kasi may nagsugo. Sino ang nagsugo? Ang Diyos. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita po ninyo mga minamahal ko't mga kapatid, kung nasaan ang Diyos, nandito ang Diyos na naligtas sa'yo at nagligtas sa akin. Nandito ang Diyos na nagsugo ng mga ngaral from the start to end. All acts of God. Why? So that no one can boast. Walang sino man ang pwedeng magmalaki. No one can take a credit for all the blessings, none other than our Lord Jesus Christ. And that is what grace is all about. Huwag nating nakawin ang karapat-dapat na papuri at pagkilala sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang talata ng Romans 10:17 ay nagbibigay ng solusyon sa lahat ng tao na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At palagi po nating tatandaan na ang pananampalataya ay isang regalo, na ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ating pinipilit o kinukuha sa ating sariling pagsisikap. Sa halip, ito ay biyaya ng Diyos sa lahat ng tao upang tayo ay bigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan kapiling siya sa langit.